Isa ka rin bang beginner at hindi mo pa kayang magpaandar dito sa roller skate? Ito yung mga tips na pwede mong gawin at dapat mong tandaan para matuto ka at umandar dito sa roller skate. Isa sa mga natutunan ko sa loob ng 2 months na pagro-roller skate ay ang balance. Isa ang balance para matuto ka sa roller skate. Maraming paraan kung paano mag-balance, pero ito yung masasuggest ko sa'yo na pwede mong gawin sa bahay nyo or kahit saan para ma-practice mo kung paano mag-balance sa roller skate. Una, pwede kang tumayo ng ganito at i-bend mo yung knee mo. Parang ganito, straight lang, parang normal na nakatayo, tingin sa harap. At ayan, ganito. Tandaan mo lang lagi na B. Pag nagawa mo na yung B, bend your knee, harap sa, tingin sa harap. Kapag nagagawa mo na yung B shape at yung balance na parang ganito, na hindi gumagalaw ng pagganan, pwede ka na unting matutong umandar. Nakadepende kung kakayanin mong, ah, nakadepende kung kakayanin mo siyang paandarin kahit unti lang, unti. As in, mabagal lang, na parang ganito. Oo nga pala, yung kapag hakakbang ka, kung saan ka komportable unang humakbang, pwede ka daw humakbang. At kung paano ka hahakbang ay kailangan nakabidin. Parang example ganito. Saan ako hahakbang kaliwa? Dito sa kaliwa. Pwede akong humakbang ng unti lang. Yan, maliit na hakbang lang. Tapos, ganun, tuloy-tuloy lang hanggang sa, ayun, umaandar ka na. Pero, kung hindi mo pa naman kaya umandar, ito yung pwede mong gawin. Kaya mo na mag-balance na nakatayo at try mong gawin ng isang paa lang. Ayan, example ganito. Ayan, parang hold mo lang siya ng mga 5 seconds or kung hanggang saan kakayanin mo, kung gaano katagal, nang mababalance mo lang siya. At kung nagagawa mo na naman yun, kaya mo na siyang gawin parehas. Ang pinaka last tips ko sa'yo, pwede ka muna umandar ng tutulak ka sa pader. Hayaan mo lang siyang umandar. Ah, Ganito, papakita ko sa inyo. Example dito, may pader kasi dito sa pinagbibidyohan ko. Ito yung example ng sinasabi ko na kapag may pader, ah, pwede mo siyang, pwede kang dumikit dito at i-beam mo lang ng onti yung paa mo. Napakaunti lang, hindi sobrang wide. Kailangan onti lang para hindi ka may split. Ang kailangan mo lang gawin, tula ka lang sa pader at hayaan mo lang siya umandar. Example nito. Ganun. Nakabend pa rin yung knee ko, nakatingin sa harap. Ayun. Pwede kang matuto dun. Basta gawin mo lang siya ng gawin kapag hindi ka pa komportable. Ah, Gagawin ko ulit ito. Hindi siya nakabi masyado at tutulak ako sa likod. Medyo weird lang siya pero hanap ka ng pwesto na pwede mong pag pwede mong gawin to. Or kapag maraming tao, nahihiya ka. Hanap ka lang ng pwesto na pwede mag-isa ka lang or sa inyo, sa bahay nyo. Kung may kasama ka naman, pwede kang magpatulak sa kanya ng dahan-dahan lang. Or kung gusto mo, dapat yung hahawak sa'yo nasa harap. Tapos, pwede kanyang itulak na parang ganun. Na patalikod siya, ikaw paharap, tapos tutulak ka lang niya umandar. Para, para ano mo lang, ma-feel mo lang kung paano umandar or paano mag-balance habang naandar. At ito na yung pinaka-last sa lahat, kung paano umandar. Dito ka na matututong umandar ng medyo mabilis. De, joke lang. Unti lang, medyo unting bilis lang. Okay, nagagawa mo na lahat. Okay na lahat. At pwede ka nang umandar. Ito lang yung gagawin mo. Kapag tumapa ka sa kaliwa, nandun yung bigat, aandar ka kusa, huwag mong pigilan. Ayan. Tuloy-tuloy lang. Hanggang sa umandar ka na ng pabilis kasi hindi mo kailangan
Di mo siya kailangang piliting paandarin kasi kusa siyang aandar kapag humakbang ka paharap. Kailangan pala kapag hahakbang ka, medyo itaas mo yung paa mo na parang ganito. Hindi kasi siya aandar kapag ginaganon mo lang yung paa mo, ganyan. Matutumba ka lang. Pero kung iaangat mo ng unti yung paa mo, tapos ilalagay mo yung bigat mo dito sa may kabilang paa mo kung saan ka man tatapak, ayan, aandar na siya kusa. At hindi ko siya aandar ka na. Example ganito. Ayan. Bibigyan ko kayo ng example. Ito, medyo malayo. Ito, game na. Lalagay ko yung gagawa ko ng B. Okay. Okay na, naka-B na. Tapos naka-bend yung knee. Nakatingin sa harap. At kaliwang pa. Eto game. Medyo matagal lang yung ano, pero magagawa mo din siya pag nasanay ka na. Kailangan mo lang masanay kung paano umandar or kung paano ilagay yung bigat. Kasi kapag umandar ka ng ganun, medyo hindi komportable sa una. Pero kapag nasanay ka na, tuloy-tuloy mo na siyang magagawa. Kapag okay na, nakakapag ano na ganun. Okay, okay. Para ka lang ano eh, para kang penguin, ganun. Para ka lang penguin na naglalakad kasi 'di ba ganun sila maglakad. Ganun. Ayan, sana nag-gets niyo ako. At kapag okay na, nagagawa mo na lahat 'yan, kaya mo na umandar ng ganito. Ayun, ayun yung mga tips ko sa inyo kung paano umandar, kung paano magpaandar sa roller skate. At isa lang yung tatandaan niyo, huwag kayong matatakot na tumumba kasi takot ko yung magkapasagan. Normal lang sa skate na magkapasa ka, masakit katawan mo pag-uwi. Kasi tutumba ka talaga kapag beginner ka pa lang. Pero pag habang tumatagal naman, natututo ka na natututo, medyo nalalas din yung pagtumba mo. Yun, kahit sino naman natutumba, kahit mga matatagal na nag-skate, natutumba pa rin. Kahit mga ilang years pa yan sila nag-skate or ilang months, marunong na sila. Natutumba pa rin sila kahit sino. Kaya kung gusto mo mag-umpisang mag-roller skate, yan ang lagi mong tatandaan, huwag kang matatakot matumba kasi kapag doon ka nakapokus sa pagtumba mo, hindi ka matututo, hindi ka aandar.